situation, Mr. President. Walang bagong daan, pero kalahating milyon. Ngayong 2025 lang, at binanggit ng ating distinguished sponsor, na halos 1.5 million cars, vehicles, ang nadadagdag. Meron po bang makapagsabi sa atin dito? Kung alam natin, kalahating milyon ang bagong sasakyan, ilan naman yung bagong daan? Huwag yung dating daan, ha? Yung bagong daan. Ilan yung bagong daan compared sa kalahating milyon na bagong sasakyan? Pag sinuma total po natin ito, yung EDSA lang ho, tuwing rush hour, napapagkamalang longest parking lot in the whole world. Kasi hindi umaandar ito ba yung goal natin dito sa Pilipinas, sa Metro Manila? Gawin nating parking lot ang buong Metro Manila. Yun ho yung mangyayari kung hindi tayo kikilos, hindi din tayo naghahanda. I'll go to this later, Mr. President, distinguished colleague, that when you talk about mass transit, where are we, Mr. President? I think all of us would want to try na maging part nito, Mr. President. Pwede tayong lahat mag-trend, etc. Pero, siyempre gusto natin maayos. Tuwing nakikita po natin yung rush hour na pila doon sa EDSA, doon sa mga railways po natin, na pagka umuulan, lumulusong din sila sa baha. Napakahaba ng pila, kulang yung bagon. Talagang madi-dissuade, demotivate na gumamit ng mass transit. But again, Mr. President, before I go there dun sa mass transit, ano yung ngayon na pwede natin gawin, Mr. President? Nakukonsulta ba ang DOTR dito sa mga bagong sasakyan na binebenta left and right? Of course, I understand, Mr. President, the importance of balancing, di ba? Kailangan natin ng ekonomiya, pumasok dito yung mga mag-i-invest, magbebenta ng sasakyan. Magbebenta ng sasakyan, kalahating milyon na bagong sasakyan pero wala namang daan. So saan gagamitin yung sasakyan? Bunta nga ho kayo dun sa Metro Manila, dito lang sa Maynila, Mr. President. I grew up in UST, Mr. President. Pag tinignan niyo po yung lugar dun sa area na yun, sa paligid, lahat ho ng paggabi ho, napakadami yung sasakyan na nakapark. So nag-file ho ako ng bill, no parking, no car policy. Pag wala kang parking, hindi ka pwede magkaroon ng sasakyan. Ako, napakadami kong nakaaway, Mr. President. Kasi halos lahat pala ng tao doon sa area, halos lahat, wala ho talaga silang parking. Pero pinapark nila yung sasakyan nila sa kalye, Mr. President. But these things, Mr. President, itong nararanasan natin, it's gonna get worse, Mr. President, if we are not going to step up our game or do something, Mr. President. I know long-term solution yung mass transit, but what about this time, Mr. President? Tatanggapin na lang po ba natin ito? Ngayong Pasko, magpapasko, talagang tatanggapin na lang natin na parking lot na ang buong Metro